Welcome sa Adonis Recap, Aswang Stories. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para marami po tayong makinig sa kwentong ito. Salamat! Disclaimer lang po, ang kwento ito ay hindi po original na sa akin. Ito ay galing sa mga random na tao na naka-experience ng mga kababalaghan sa kanilang buhay. Sa paglipas ng oras noong mismong gabi, hindi hinayaan ni Gonzalo na hindi mailibing ang mga napaslang sa digmaan bago magbukang liwayway. Ang mga kasama nilang labis ang natamong pinsala, hinayaan na lamang nilang makapagpahinga. Ang iba naman sa kanilang uri na nakakaya pang tumayo at maglakad ay pinatulong na ni Gonzalo sa paghuhukay ng mga libingan. Halos kalahati sa kasamahan niya ang namatay noong mismong digmaan. Sa pagbalik ng mga kababaihang aswang sa baryo, hindi mapigilan ng mga ito na ilabas ang sama ng kanilang damdamin. Nang marinig ni Gonzalo ang nais nilang paghihigante, itinigil niya ng bahagya ang kanyang ginagawa upang formal na magbigay payo at opinyon sa nangyari sa kanila. Mga kapatid, huwag na tayong mag-umpisa ng pangalawang digmaan kontra sa sugo ng Panginoon. Mahirap mang tanggapin. Naway pilitin ninyo upang maitaguyod natin ang ating susunod na henerasyon. Tama kayo. Marapat lamang nabigyan ng paghihigante ang mga napaslang sa labanang ito. Pero hindi natin dapat ibunto ng ating galit sa mga albularyo. Dahil si Sinsimon din naman ang may kasalanan sa nangyaring digmaan. Ako na mismo ang humihingi ng kapatawaran sa mga pangyayaring hindi inaasahan sa ating baryo. Tama kayo. Masaklap mawala ng mga mahal sa buhay. Pero inyo sanang maisip ang mga natitirang taong nabubuhay at nagpapahalaga sa atin. Wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ng kanyang mga kasama, tila ba napukaw ni Gonzalo ang mga damdamin nito. Patuloy yon sa pakikinig sa kanyang mga sinasabi hanggang sa unti-unting nawawala ang pagmamalabis nitong makapaghiganti. Muli na ring sinindihan noon ni Sulay ang mga sulong nakapatay upang maging hudyat sa muling pagiging mapayapa ng kanilang baryo. Sa paglisan ng mga albularyo sa baryo nila Gonzalo, akala ng karamihan ay tuluyan na silang malalagay sa tahimik. Pero nagkamali sila. Dahil noong mga sumunod na araw, merong bagong makakaharap sila Gonzalo na isang angka ng kaparehas nilang uri. Sa pagputok ng sikat ng araw sa kanilang lupain, siya namang paglakad ni Gonzalo patungo sa kanilang tirahan. Medyo huli na siya noon ng uwi gawa ng naging abala siya sa paglilibing at pamamaalam sa kanyang mga kasama. Sila Sulay noon, sugatan man sa laban, piniling samahan si Gonzalo upang ihatid ito sa kanilang tahanan. Ayaw nang magpahatid noon ni Gonzalo pero sadyang nagmamatigas ang kanyang mga kasama sa mga nais nitong gawin. Pagbalik ni Gonzalo sa kanilang tahanan, agaran din naman siyang sinalubong ni Nognog na merong daladalang kape. Tay! Tay! Kape na ho kayo't maaga pa tayo sa habian ng abaniko. Ayon po kay Tio Suplito, maraming materyales ang dumating ngayon, Tay. Wika ni Nognog. Pagdating ni Gonzalo sa kanilang bakuran, agaran ding lumisan ang kanyang mga tauhan upang bumalik na sa kanilang baryo. Sa pagkuha ni Gonzalo ng kape kay Nognog, agaran din naman niya itong ininom habang sila ay naglalakad patungo sa kanilang bahay. Doon ay sinalubong din si Gonzalo ng kanyang asawang kagigising lang, na abala rin sa pagluluto ng kanilang makakain.
Dahil sa amoy lupa na noon si Gonzalo, pinili niyang magpalit ng damit upang simulan ang kanilang trabaho sa panibagong araw. Habang naglalakad si Gonzalo at si Nognog patungo sa habian ng abaniko, doon na naipagkwento ni Nognog ang pagpunta ng tiyuhin niya noong gabi. Doon na rin ipinagtapat ni Nognog ang kanyang mga sinabing lihim ng kanyang ama sa kumpare nito. Dahil sa mga narinig noon ni Gonzalo, pinili niyang manahimik na lang upang isipin ang magiging reaksyon ni Suplito sa kanyang mga nalaman. Pagdating nila sa habian, agaran din naman nilang nakita si Suplito na abala sa paghahabi ng abaniko. Hindi pa noon alam ni Suplitong naroon na sila, kaya kinalabit ito ni Gonzalo upang malaman nito ang kanilang pagdating. Oh, Gonzalo! Dito ka na pala. Kanina pa ba kayo dyan? Wika ni Suplito. Hindi kararating lang namin. Napakaaga mo yata, Suplito. Parang marami kang pangangailangan Sagot naman ni Gonzalo. Habang sila ay nag-uusap, dahan-dahan na rin kumukuha si Gonzalo ng mga materyales sa paghahabi ng abaniko. Sinognog noon, mga sisidlan munang gawa sa kawayan ang kanyang inumpisahang gawin. Gawa nang nauubusan na sila ng mga ito. Gonzalo, merong sinabi ang anak mo sa akin kagabi Maaari ko bang malaman kung totoong sinabi ng anak mo? Di kasi ako makatulog buong magdamag Ito kasi sinognog kung ano-ano sinasabi sa akin Napuyat tuloy ako kakaisip. Wika ni Suplito. Oo, Suplito. Tama ang lahat ng sinabi sa iyo ng anak ko. Pasensya ka na at itinago ko sa iyo ang totoo kong pagkatao. Naway maintindihan mo na kaya ako itinago sa iyo ang aking pagkatao. Gawa nang natatakot ako na ako'y iyong layuan. Maaring demonyo ako sa iyong paningin, Suplito. Pero tao pa rin ako. Malumanay na wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Suplito, agaran niya naman ding tiningnan si Gonzalo. Doon ay nasilayan niya ang matamlay nitong pagmumuka na para bang meron itong kinakatakutan. Dahil sa mga nasilayan ni Suplito, agaran din naman siyang sumagot sa sinabi ni Gonzalo. Di naman ako natatakot sa iyo, pre. Alam kong isa kang mabuting tao at matapat na kaibigan. Di mo man to sabihin, nakikita ko sa iyong mga mata. Mabuti kang tao, Gonzalo. At hindi importante ang katauhan mo para lubusan kitang husgahan. Ang nais ko lang naman, Gonzalo, maging tapat ka sa akin kasi nga, kaibigan mo ako, di ba? Ano pa ba ang rason ng pagkakaibigan natin kung hindi tayo magiging tapat sa bawat isa? Ano sa palagay mo? Sagot naman ni Suplito. Dahil sa mga usapan noon nila Suplito, piniling basagin na ito ni Nognog. Masyadong bumabagal kasi ang kanilang nagiging trabaho, gawa ng nahahati ang kanilang atensyon sa kanilang pag-uusap. Tay, Tiyo Suplito, mamaya na lang huyang drama niyo sa bahay. Tapusin muna natin to at nang sa gayoy wala na tayong iisipin. Wika ni Nognog. Nang narinig ito ng dalawa, nagtawanan lamang ito at nagpatuloy na sa kanilang ginagawa. Biglang tumahimik na noon ang ama ni Nognog at ang kumpare nito nang binasag ni Nognog ang kanilang pag-uusap. Sa pagsapit ng tanghali, halos nangangalahati na noon sila Nognog sa kanilang gawain. Sa pagsapit ng hapon, naging maayos naman ang trabaho nila Nognog. Halos maubos na noon ang kanilang ginagawang mga abaniko at sisidlan, kaya labis-labis ang naging kasiyahan noon ni Nognog. Nagmamadali kasi ito noong mga oras na yon, gawa ng nagpaalam ito sa kanyang ama na magluluto ito ng hinog na saging na saba sa kanyang pag-uwi. Paboritong-paborito kasi yun ni Nognog, lalo na kapag ito ay sinasawsaw sa asukal.
Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, nag-umpisa ng lumisan sa habian ng abaniko ang tatlo. Tumungo muna sila sa merkado upang bumili ng kanilang magiging ulam sa hapunan. Pagdating nila Gonzalo sa merkado, agara naman itong nasipat ang 10 kalalakihang naroon. Meron itong kasamang 5 kababaihan na siyang labis na ipinagtaka ni Gonzalo. Alam niyang aswang ang mga yon at ang isa sa mga matandang lalaking kasama nito ay isang gabunan. Madaling nalaman ito ni Gonzalo, gawa ng isa din siyang gabunan. Ang labis lamang noon na ipinagtataka ni Gonzalo ay kung bakit naglakad ng grupo ang angka ng aswang na yon. Bibihirang maglakad ng grupo ang mga aswang, lalo na kapag meron itong kasamang gabunan. Naglalakad lamang kasi ito ng grupo kapag lilipat ito ng kanilang matitirahan. Habang papalapit noon si Gonzalo sa mga kalalakihang yon, maigi niyang pinagmamasdan ang bawat galaw nito. Sa pagtungo nila sa isang tindahan, pansin ni Gonzalo ang pagngisi ng gabunang aswang na kasama ng mga ito. Hinahayaan niya lamang itong gawin ang nais niya, gawa ng maraming nakatinging tao sa paligid. Alam ni Gonzalong siya ang tinitingnan ng gabunang yon, gawa ng ramdam niya ang 2 mga mata nito na nakatitig sa kanya. Gonzalo, meron bang problema? Tanong ni Suplito. Wala naman, Suplito. Tapos ka na bang bumili ng ulam nyo? Pagtapos mo dyan, umuwi ka na. Bukas na tayo mag-usap. Meron kasing nakabantay na masamang hangin sa paligid eh. Wika naman ni Gonzalo. Alam niyang rinig din yon ng mga aswang, pero wala siyang pakialam. Dahil sa mga narinig noon ni Suplito, agaran din niyang iniwan sila Gonzalo. Nais niya mang tumulong sa mga ito, ay wala siyang magagawa kung kapwa nito aswang ang kanyang kalaban. Sa muling pagdaan nila Gonzalo sa pinagkukumpulan ng mga aswang na yon, biglang nagwika ang matanda sa kanya ng, "Balita ko, natalo kayo ng mga albularyo. Maaari bang malaman kung saan mo iniluwa ang bertud na minana mo sa iyong amain? Nais kong mapasa kamay ito. Huwag kang mag-alala, dahil gagamitin ko ang abilidad na iyong tinalikuran upang maisakatuparan ang lahat ng aking pagnanais." Ha? Inuluwa ba ka mo? Napakatindi naman ata ng nasagap mong balita, tanda. Kung iniluwa ko ang bertud na pagmamay-ari ko, edi sana, kagabi pa lang na maalam na ako sa mundong to. Ang bilis naman yatang kumalat ng balita. Umuwi na kayo, dahil walang mapapala dito ang mga sakim na kagaya nyo. Dagdag pa ni Gonzalo. Nang marinig ito ng matandang gabunan, tumawa lang naman ito ng malakas na parabang isang biro ang pinakawalang salita ni Gonzalo. Sinognog noon. Nagmamasid lamang sa paligid habang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ilang minuto pa ang lumipas. Inilabas ng matandang yon ang kanyang kamay na merong makakapal at mahahabang mga kuko. Inilapit niya ito kay Nognog at nagwika ng, "Napakaganda ng tindig ng iyong anak, iho. Karapat-dapat nga itong maging pinuno sa susunod na henerasyon ng lahi ninyo. Sayang nga lang, dahil hindi nito mamanahin ang bertud na taglay mo." Nang marinig ito ni Gonzalo, agaran din naman niyang tinapik ang mga kamay nito na nakadapo sa pisngi ni Nognog. Matapos yan, pinili nilang umalis na sa merkado upang bumalik na sa kanilang tahanan.
Nagmamadali noon silang umuwi, gawa ng alam ni Gonzalo kung gaano kabangis ang angka na yun. Pero kahit may taglay ang mga ito na kabangisan, wala pa rin itong panama sa kakayahan ni Gonzalo. Alam kasi noon ni Gonzalong kaya niya itong pagsabay-sabayin sa labanan kung ito ay kanyang nanaisin. Habang sila ay naglalakad patungo sa kanilang tahanan, halos hindi noon mapakali si Nognog. Panay ang pagtanong niya noon sa kanya pero hindi nito nagagawang sumagot. Nang makarating na sila sa kanilang tahanan, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagulat noon si Gonzalo nang hinatak si Nognog sa kanyang pagkakahawak. Dali-dali naman siyang napalingon noon upang tingnan kung sino ang tumangay sa kanyang anak. Nang makita niyang isa sa mga kasama ng gabunang kanyang nakasagutan sa merkado ang tumangay, agaran niya naman itong hinabol upang kunin ang kanyang anak. Dahil sa bilis noon ni Gonzalo, walang kahirap-hirap niyang naabutan ang lalaki. Paglapit niya dito, bigla niyang hinatak si Nognog sabay tadyak at sapak sa tumangay dito. Halos kumain yun ng damo sa lupa dahil sa lakas ng ginawang pagsapak noon ni Gonzalo. Sakto naman noong mga oras na yun na papalapit na sa kanila si Sulay upang siya ay sunduin. Paglapit nila Sulay kay Gonzalo, agaran din namang nagpakita ang pangkat ng angka na yun. Animoy lumitaw yon sa kadiliman dahil sa bigla na lamang itong nasipat ni Nognog sa kanilang harapan. Namumula ang mga mata nito at dumidila-dila na parabang isang aso. Ano bang kailangan ninyo? Galit na tanong ni Gonzalo. Paglapit ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, agad namang nagwika ang matandang gabuna ng, Ano ba naman yan? 4 na lang kayong natitira sa lahi ninyo. Nakakaawang angka ng ating uri. Hayaan nyo, sa pagkuha ko ng bertud ng pinuno ninyo, gagawin ko kayong alipin sa aking itatatag na bagong maharlikang angka ng mga aswang. Hindi mo na kailangan pang idamay sila Sulay at ang anak ko. Ako ang pakay ninyo, di ba? Nais ninyo ng digmaan? Tara, at ibibigay ko sa inyo ang inyong hinahangad. Hindi ko kailangan ng kasama upang kayo ay lipulin. Sapat na ang aking sariling kakayahan para madala kayo sa kabilang lupalop ng impyerno. Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbigay ni Gonzalo kay Nognog sa kanyang mga tauhan. Agaran din naman nilang hinawakan noon si Nognog upang bantayan ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay ang pagbuhos ni Gonzalo ng langis sa kanyang katawan habang nagpapakawala ito ng mga engkantasyon. Ilang minuto lamang ang lumipas, biglang nakarinig na noon sila Nognog ng mga mahihinang pag-ungol na nanggagaling sa kanyang ama. Nang maging isang aswang na noon si Gonzalo, agaran din itong tumingin kay Nognog at tumakbo patungo sa gubat, di kalayuan sa kanilang tahanan. Agaran din namang sumunod noon ang 15 aswang na nasa ibang angka ng kanilang uri. Habang tumatakbo noon sa gubat ang mga kalaban ni Gonzalo, panay pa ang mga pagsigawan at paghalakhak nito. Pagdating nila sa gubat, agaran naman nilang nakita si Gonzalo na naghihintay sa kanilang pagdating. Hindi yun kumikibo at nananatiling nagmamasid lamang ito sa paligid. Nang kumpleto na ang lahat ng grupo nito, doon na ito nag-umpisang umatake kay Gonzalo. Sa pag-atake ng isang lakat na aswang sa kanya, agaran din naman niya itong tinapyasan ng ulo, gamit-gamit ang mahaba niyang kuko. Sa pagkakataong ito, uubusin ko na ang lahi ninyo. Hindi kayo pinapakialaman ng uri namin pero
Hindi na tama ang ginagawa niyo ngayon. Mga mapagsamantala, mga sakim, nararapat lamang kayong dalhin sa impyerno upang makita ninyo ang itinuturing nating Panginoon! Wika ni Gonzalo. Nang makita ng mga aswang ang pagkamatay ng isa sa kanila, sabay-sabay na itong sumugod upang patayin si Gonzalo. Hindi naman ito hinayaan ni Gonzalo, kaya ang ginawa niya ay sumugod rin siya upang salubungin ang mga ito. Habang nakikipaglaban noon si Gonzalo, pinili niyang agarang magpalit ng anyo sa pinakamalakas niyang estado. Biglang bumiyak noon ang mukha ni Gonzalo na merong nagsisitalasang mga pangil. Bigla din itong tinubuan ng malapad na pakpak na siyang ikinagulat ng kanyang mga kalaban. Tinubuan din noon si Gonzalo ng mahahabang buhok sa binti at malakambing na mga paa. Sa pagpalit ng bagong kaanyuan ni Gonzalo, napakaraming aso sa paligid ang nagsiungawan. Kahit ang bahay sa pinakadulong parte ng kanilang barangay ay ramdamang kabagsikang taglay ni Gonzalo. Matapos nitong makapagpalit ng anyo, kisap mata lang ang pagitan sa paglipol nito sa kanyang mga kalaban. Pinili niyang huwag na munang patayin ang gabunan upang ito ay mabigyan niya ng isang aral na hinding-hindi nito malilimutan. Matapos niyang patayin ang lahat ng mga kasama nito, doon na unti-unting nakaramdam ng takot ang gabunang kanyang kalaban. Sa pagsugod nito kay Gonzalo, agaran din naman niyang nasalag ang pag-atake nito sa kanya. Ang ginawa niya noon sa matanda, ipinako niya ito sa lupa gamit-gamit ang mga sanga ng kahoy na nasa paligid. Ako'y naghahangad ng pagbabago para sa aking sarili. Ayoko na ng digmaan at sigalot. Pero kayong mga salot ay patuloy pa rin nagdadala ng kamalasan sa aming angkan. Ituring mo na ngayon na pagmamay-ari ko ang iyong buhay. Huwag ka na ring humingi ng kapatawaran dahil hinding-hindi ko mapapatawad ang iyong kapangasan. Wika dito ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika niya ay ang pagkuha nito ng isang matalas na kahoy na siyang agaran din niyang itinarak sa dibdib ng gabunan. Hindi na niya ito kinain upang ipakita sa kanyang mga uri na isa silang mahinang angka ng mga aswang. Bago tuluyang lisanin ni Gonzalo ang bangkay ng mga ito, inihian niya ang katawan ng gabunan upang ipakita ang kanyang paghahamon sa natitirang kaanib ng kanilang angkan. Alam ni Gonzalong, wala nang papatol noon sa kanyang paghahamon sa kadahilanang napaslang na niya ang kanilang gabunan. Sa pagbalik noon ni Gonzalo sa kinaroroonan ng kanyang anak, agaran din niya itong hinawakan sa kamay at sinamahan papauwi. Noon ding mismong gabi, napagpasyahan na ni Gonzalo na hanapin ang kinaroroonan ng ermitanyo.